putting God to work. Biruin nyo, kapag tayo pala ay mananalangin, pinagtatrabaho natin, o kaya ay kikilos ang Diyos. Okay na, nasa Bible ba yan? Tignan po natin. Okay, yan. Isaiah 45 verse 11. Thus says the Lord, the Holy One of Israel, and its Maker, ask me of things come concerning my sons, and concerning the works of my hands, you command me. Tignan niyo po, sinabi ni Propeta Isaiah, yung Diyos daw ng Israel, na lumikha sa lahat, pag humingi raw tayo sa Kanya, katungkol sa Kanyang mga bagay na ginagawa, yung Kanyang kamay, ay inuutusan daw natin. You command me. Kapag tumawag tayo sa Kanya, kapag nanalangin tayo sa Kanya, pag humingi tayo sa Kanya, kapag kumatok tayo sa Kanya, siya ay magbibigay, siya ay magbubukas. Kaya, napakahalaga ng prayer. Ang prayer ay nagpapakawala o nagre-release ng kapangyarihan ng Diyos. At yun ang kailangan natin, yung power ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa mga nuclear, sa mga missiles, sa mga rocket, sa mga pandigma. Ganun siya kakapangyarihan. Ngayon, kikilos lang ang Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay marirelease kapag may magpe-pray. Kapag may mananalangin. Nakukuha mo ba natin? Hindi kikilos ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay hindi makakawala kung walang magpe-pray. Kailangan may magpe-pray. Ang gagawin lang ng Diyos ay sagot sa ating pananalangin. Kaya nga kapag walang humingi, hindi magbibigay ang Diyos. Pag hindi kumatok, hindi magbubukas ang Diyos. Pag hindi humanap, hindi masusumpungan. Kaya, ganun kahalaga ang prayer na inuutusan natin ng Diyos. Kasi kailangan ng Diyos ng tao dito na hihingi sa Kanya. Yun ang Kanyang batas, yun ang Kanyang law. Isa pang verse, Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Sabi niya, tumawag ka sa akin, at sasagutin kita. And I will show great and mighty things which you do not know. Ipapahayag ko sa iyo, ipapakilala ko sa iyo, yung mga bagay na hindi mo alam. Ngayon, ang klaseng pananalangin dito ay kailangan ay intense, determined, persevere, na pagtawag sa Panginoon. Hindi ito yung kung kailan lang natin gusto mag-pray, tsaka tayo tatawag. Kasi ang ipapahayag niya, great and mighty things. Uulitin ko po, mapapakilos nga natin ang Diyos kapag tumawag tayo sa Kanya. Pero kinakailangan, ang klase ng prayer natin ay tuloy-tuloy, araw-araw. Yung intimacy natin sa Panginoon ay intense, determined, discipline. Kasi ang ipapahayag niya ay mga dakilang bagay at mga mighty things. Kaya napakahalaga na lumago tayo, lumalim tayo sa pananalangin. Okay? Nakukuha mo ba natin? Parang, bakit ba pinahayag ng Diyos yung mga dakilang bagay kay Daniel? Na hindi kayang ipaliwanag ng mga salamangkero, ng mga pantas, ng mga matatalinong tao. Yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar, walang
nakapagpaliwanag, walang nakahula kung ano yung napanaginipan. Bakit kay Daniel pinahayag? Dahil si Daniel po, 3 beses manalangin sa isang araw. Si Daniel ay willing maitapon sa kulungan ng leon, wag lang hindi manalangin. Si Daniel ay very prayerful. At ituturo ko po sa inyo yan. Kaya, alam ni Daniel kung gaano kahalaga ang pananalangin. Biruin mo, willing siyang mamatay, wag lang mapigilan na hindi siya mag-pray. Kasi nalaman niya, natuklasan niya, na kaya siyang iligtas ng Diyos, kaya siyang samahan ng Diyos, kaya siyang proteksyonan ng Diyos, kung ang kanyang prayer life ay tuloy-tuloy maayos. Last week po, tinuro ko po sa inyo rito yung kalinisan ng puso, yung busilak, malambot, malinis. Kasi, ang hinihingi ko po sa church natin, ang pinakamahalaga po sa church natin, ay makapag-raise up ng mga prayer warrior at saka ng mga intercessor. Yun ang una nating kailangan. Yung mga ibang pangangailangan natin, mga property, mga instrumento rito, yung kaayusan, madali na lang yan. Kaya kinakailangan maturuan, ma-equip, maipaunawa na ang bawat Kristiyano ay mag-rise up na maging intercessor at saka maging prayer warrior. Kahapon po sa youth fellowship, tinuruan ko po yung mga kabataan about the importance of the daily prayer. Okay? Yung kahalagahan ng pananalangin araw-araw. Lumalakas ang puwersa ng kaaway sa atin kapag ignorante tayo sa salita ng Diyos. The devil will become more powerful if we are ignorant in the Word of God. Pero kapag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung paano kikilos ang Diyos, nawawala ng kapangyarihan ng kaaway sa atin. Gusto ko pong i-establish muna ang katotohanan ito na napapakilos natin ng Diyos kapag tayo ay mananalangin sa Kanya. Kaya napakahalaga po yung prayer life natin ay araw-araw, tumataas, lumalalim, at sinasamahan pa natin ng pag-aayuno. Sa umagang ito, mas ipapaunawa ko po sa inyo. Sige. In the book of Acts chapter 10, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly the vision of an angel of God coming and saying to him, Cornelius. Yung 9th hour po yun, hapon po yun, mga mag-aalas 3. Nawala. And when he observed him, he was afraid and said, What it is, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. Lalaktaw po tayo ng ilang verse. Sa isang lugar naman, sa Joppa, nagpe-pray si Cornelio. Dito naman sa isang lugar, si Peter, nananalangin din. Okay? The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went to the housetop to pray. Alam ni Peter kung gaano kahalaga yung pananalangin. Kaya, umakyat siya sa bubungan para doon manalangin. Kasi ang mga bahay sa Israel ay hindi yero, karamihan doon bato. Parang sa Bermuda, kasi sa lakas ba naman ng hangin, napapalimutan ng dagat, walang nagyeyero doon na, walang nagbububong doon na yero, puro bato. Eh syempre, mahirap mag-pray kapag nasa ibabaw ka ng yero, mainit. Kaya si Peter, alam niya ang kahalagahan ng pananalangin,
Wala siyang makitang lugar para manalangin. Siguro dun sa baba, maraming distraction, maraming nag-uusap, maraming ginagawa, crowded. Eh si Peter, alam niya yung kahalagahan ng prayer, yung intimacy, umakyat siya sa bubungan para manalangin. Eh mag-aalas 12 na ito. Kaya si Peter nanalangin na sinamahan niya na ng pag-aayuno kasi gutom na siya. Then he became very hungry and wanted to eat. Kaya si Peter hindi lang umakyat sa bubungan, nag-ayuno siya. Kaya nga, itong gagawin po natin ay mananalangin at saka nag-aayuno. Yung prayer and fasting. Kaya nga sa bahay namin, lagi ko po sinasabi sa inyo, pati kayo, iniano namin, once a week, mag-ayuno tayo at manalangin. Kasi medically speaking, maganda sa kalusugan natin yan, nasusunog yung mga, nag-burn yung mga unnecessary sa katawan natin. Humihina nga yung katawan natin, pero lumalakas yung ating espiritu. Kasi hindi ka lang nananalangin, sinasamahan mo pa yan ng pag-aayuno. Bakit kailangan tayong mananalangin at mag-aayuno? Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Para mapakilos natin ang Diyos. At ngayon nga, kung titignan natin ang kalagayan ng church, nung dumating yung pandemic, para ang daming nanghina, ng lata, ng lupaypay. Kasi ang katwiran lang naman, kasi may COVID. Kasi may pandemic. Eh, hindi po tayo ganun. Ako nung dumating ito, mas lalo ako naging masigasig. Kailangan mas dagdagan nga natin yung ating pananalangin. Kasi hindi bababa ang krisis, hindi ito, lalong tataas. Ang mundo pasama na ng pasama. Recently nalaman ko lang, binuhin niyo po sa Turkey, okay lang na manggahasakan ang lalaki ng babae basta pakakasalan mo. Kita niyo po yung kalagayan ng mundo ngayon, pabulok ng pabulok, pasama na ng pasama. Yung mga digmaan ng bansa, ang Palestine at saka yung Israel, tapos yung nagbabantang pagkuha ng China sa Taiwan. Kaya nga, sinasamantala natin yung kalayaan ngayon na makapagsimba, mag-aral, at makapag-akay ng kaluluwa kasi mas mahirap nang mag-evangelize kapag may digmaan. Paano ka pa makakapag yung mga tao magulo, nalilito? Kung may mga racket na bumabagsak, kung puro nagpapakawalan ng mga misay. Kaya pahalagahan natin yung kalayaan na tayo ay nagkakaroon ng ganito mga pagtitipon. Kaya itataas po natin yung level ng ating prayer life. Iyan po yung magandang challenge. Ang isang Kristiyanong hindi na nanalangin ay mahina. Prayerless Christian is a powerless Christian. The church that never pray, never grow. Alam yan ni Pedro. Kasi may 3 taon, dinisciple sila ni Jesus. Natuto si Peter sa kanyang pagkakamali na nung sinama siya ni Jesus sa Gethsemane, in the darkest hour, bago siya arestuhin, in the flesh, nagmayabang si Peter. Sabi ni Peter, Lord, hindi ka namin iiwan, patay kung patay. Kulungan kung kulungan, Bartolina kung Bartolina. Eh, nag-declare si Peter out of flesh. Hindi in the spirit. Kaya nung oras na kailangan manalangin, si Peter hindi nagpipray, natutulog. Si Jesus pinaghandaan yung kanyang crucifixion. Kaya nagawang i-deny ni Peter si Jesus ng 3 beses. Pinagkaila niya. Ngayon, natutunan niyo ni Peter. At nabuksan yung katotohanan sa kanyang isipan, lalo na nung dumating ang Espiritu Santo. Kaya kung mababasa po natin in the book of Acts, yung mga early church, mga prayerful sila dyan. Lahat ng chapter ng book of Acts, lahat po dyan, kung babasahin ninyo, may binabanggit at pagtuturo at may ginagawa sila patungkol sa pananalangin. Kaya, napakahalaga ito na
Mauuna ang isang leader, ang isang pastor ay maging prayerful. Katulad ni Peter. Nananalangin. Biruin mo ilang oras siyang nag-pray doon. Kung umakyat siya sa bubungan ng, sabihin natin, alas 8 hanggang alas 12 ng hapon, di 4 na oras. Gutom na rin siya. At dahil sa pananalangin niya at pag-ayuno, nagkaroon siya ng trance. Yung trance na tinatawag ay gising siya pero may nakikita siya parang cinematic. Nagkaroon siya ng ganung pangitain. Kasi hindi naman siya tulog eh. Kung tulog siya noon, ang tawag doon, dreams. Ang ibig sabihin ng trance, may nakikita ka na gising ka. Very significant yung kanyang encounter sa Panginoon. And he saw heaven open and an object like a great ship bound at the four corners descending to him and let down to the earth. May nakita siyang isang kumot na bumaba mula langit doon sa lupa at may mga iba't ibang hayop. Pakipindot nga niyo. Sige pa. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And boys came to him, rise Peter, kill and eat. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. And a voice spoke to him again the second time, what God has cleaned, you must not call common. May pinapaabot ng Diyos. Ang sabi niya, ang mga Hudyo kasi, hindi kumakain sila ng mga ganyan. Para sa kanila marumi yan, yung mga four-footed animals. Pero sabi ng Panginoon, yung nilinis ko na, pwede mo na siyang kainin. Kasi ang pinatutungkol dito ng Panginoon, nung si Cornelio ay nananalangin sa Joppa, di ba nagkaroon din siya ng panaginip, ng dreams, ng hapon. May isang anghel na nagsabi kay Cornelius, Cornelius, ikaw yung lahat ng ginagawa mo, pagtulong mo sa mahihirap, pananalangin mo, may takot ka sa Diyos, ang buong mong sambahayan, naging memorial sa harapan ng Diyos. Kaya pinadala ako rito ng Diyos, sabi ni Gabriel, para ipasundo mo si Peter. Kasi ang anghel ay walang kakayahan na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi sila pinayagan ng Diyos, tayo lang ang pinayagan ng Diyos. And it is our great privilege. Kaya, dito na naman sa sa lugar ni Peter, mga malayo-layo ito kasi ilang araw din naglakbay yung mga inutusan ni Cornelio, kinausap na ng Diyos si Peter para pag sinundo siya ng mga tauhan ni Cornelio, sasama siya. Kasi si Peter ay Hudyo, si Cornelio ay Hintil. Ang ibig sabihin ng Hintil, pag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hintil. Tayo ay napapabilang doon kasi hindi naman tayo Hintil. Hindi naman tayo Hudyo, tayo ay mga Hintil. Naging, sa pakikipag-isa lang natin sa Panginoon, kaya tayo napabilang sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya dito pa lang, pinaunahan na ng Diyos si Peter na nilinis ko na yan. Wala nang boundary, yung culture nyo, yung pagkain ninyo. Kaya kapag sinundo ka dyan ng mga tauhan ni Cornelius, sumama ka kasi ikaw ang magpapaliwanag kung paano sila maliligtas. Now, ano po ang naging benefits, Joy, na prayer? Okay. Every prayer is a plug connection for a connection. Okay. Bawat panalangin na ibibigay natin ay naghahanap yan ng connection. Kaya kapag tayo ay naging prayerful, ang church natin ay naging prayerful, nag-aayuno tayo, parang saksakan daw yan. Na kapag may sinaksa ka dyan, na i-connect mo siya, may lalabas na power. Doon kikilos ang Diyos.
similarity si Cornelio at saka si Peter. Si Cornelio nga ay Hintil. Si Peter ay Hudyo. Si Cornelio ay isang mataas na opisyal na sundalo ng mga Romanian Italian. Si Peter ay isang mangingisda, isang apostol. Wala silang similarity. Wala silang pinagkakapare-pareha. Ang nag-connect lang sa kanila ay yung prayer. Si Cornelio mapanalanginin at saka si Peter na mapanalanginin. Isang naghahanap ng kaligtasan at isang gagamitin ng Diyos para magligtas, nagkaroon ng koneksyon. Next. We cannot fulfill the vision without prayer. Kung ano man yung pangitain ng church natin, lalo na sa akin, ang vision ng church po natin ay mag-church planting. Kasi kung nagawa ko yan sa Pangasinan at Nueva Ecija, nakapag-church planting ng 5 church, dito sa Cavite, parang bumabagal ako. Ganun kahalaga ang prayer. Kaya tinitingnan ko, kailangan lagi ang prayer life ko, hindi siya bababa. Hindi dapat tinatamad. At kailangan maturuan ko rin po kayo sa ganung level na maging prayerful. Kasi without prayer, kung walang mananalangin, hindi kikilos ang Diyos. Walang maliligtas. Walang gagawin ang Diyos. Kaya nga yung prayer natin, yun ang nagkukuman para kumilos ang Diyos. Kaya kailangan ma-develop sa atin ang prayer. Pati kay Leah, tinuturo niya ay about prayer. Nakukuha po natin. Kailangan taniman natin ang taniman ng pananalangin. Kailangan may umiyak, may umungol, may umalahang, may humibig. Katulad ng message ko po nung last Sunday, hindi lalabas si Samuel, hindi bubuksan ng Diyos ang womb ni Hannah kung hindi siya nanalangin. Kaya nga yun ang panawagan natin. Na may magtsatsaga, may magsasakripisyo na pupunta rito sa church para mag-pray. Hindi yung wala tayong gagawin, kung hindi may pinagagawa ang Diyos sa atin. Kaya hindi pwede natin sabihin, wala naman akong magawa. Hindi, meron pinagagawa ang Diyos sa atin. Ang pinagagawa sa atin ng Diyos, habang may panahon pa, magligtas ng kaluluwa. Bago maging huli ang lahat. At ang church ay hindi, sabi nga ni Pastor Chia, the church is not a feeding program, it is a training program. Hindi lang tayo nandito sa church para kumain lang ng salita ng Diyos, kung hindi ma-train, ma-disciple, ma-equip. Ang ibig sabihin ng ma-equip, back to original, to restore something new. Ibalik natin. Ano ba yung pattern? Kung bakit ang early church ay very powerful. Meron tayo ngayon na wala sila. Pero they turned the world upside down for Jesus. Kasi mga prayerful nga sila eh. Ngayon, ninanakaw, nililihis tayo ng kaaway, kinakain tayo ng sistema ng mundong ito. Lahat ay gagawin ni Satan, wag lang maging prayerful ang isang Kristiyano. Ang daming distraction. Para hindi tayo mag-pray, yung pinakamahalaga sa lahat. Kagahapon nga, tinuruan ko yung mga kabataan, sabi ko, kapag hindi kayo nakapag-devotion, kapag hindi kayo nakapanalangin sa isang araw, napagkaitan nyo ng pagmamahal ng Diyos ng araw na yun. Pero mo, binigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours. Sa 24 hours, eh, hindi man lang tayo makapagbigay ng pag-worship, pagmamahal, pagsamba, pananalangin para sa Kanya. Ibig sabihin na pagdamutan natin
na pagkaitan natin ng pagmamahal ang Diyos pag hindi natin nagawa yun. Kaya ako nga, nung ako'y nabuksan, sabi ko nga, ang dami ko pang oras na nasasayang. Imagine kung nabuhay tayo ng ilang taon, inabot na natin yung ganitong edad. Everyday na lumilipas sa ating araw, hindi natin na ipapadama yung pagmamahal natin, yung pagsamba natin sa Kanya. Araw-araw. Kaya nga kailangan may magturo, may magpakita, may magpaunawa kung gaano kahalaga ang prayer. Binubomba tayo ng paligid natin para ma-distract tayo. Alam ni Satan, mahina ang church kapag hindi nananalangin. Hindi natin mapapalayas ang demonyo o kung ang dami nating alam sa Bible. Magagaling tayo, matatalino tayo, ang dami nating talent, ang dami nating property, ang dami nating ariana, ang dami nating prayer, ang dami nating pera. Ang kinakatakutan lang ng demonyo, sa oras na ang isang Kristiyano ay maging mapanalangin. Kasi ang kinakatakutan niya, hindi tayo, yung Diyos na hinihingian natin ng prayer. Amen. Kaya kapag ang leader ay prayerless, tamad mag-pray, ganon din ang kalalabasan ng miyembro. Kaya kailangan mula sa pastor, sa leader, magiging prayerful. Kasi hindi na natin ma-justify pag humarap tayo sa Panginoon. Binigyan kita ng bahay, binigyan kita ng asawa, pinag-aral kita, binigay ko sa iyo lahat. Pero bakit hindi mo ito ginawa, yung pinagagawa ko? Mahirap po natin i-justify yun sa harapan ng Panginoon pag humarap tayo kay Jesus. Okay? Kaya kailangan ituro ang kahalagahan. Hindi lang head knowledge. Isa siyang buhay at karanasan. Mas marami ang nawawala sa atin pag hindi tayo nagpipray. Kasi nga hindi kikilos ang Diyos eh. Yung COVID na ito, dapat matagal na itong tapos eh. Kung ang mga churches ay nagpipray at nag-aayuno, natapos na ito. Hindi kaya ng gobyerno yan, hindi kaya ng doktor yan, espiritu yan eh. Ang kalaban natin behind that ay mga espiritu. Hindi kaya ng mga pulis yan. Binigay lang sa atin ang kapangyarihan. We have the power and authority para tapusin yan. Kaya kapag sa isang lugar ang church ay hindi nagpipray, doon maraming adik, maraming pusher, madami. Kasi hindi nagpapunction yung church eh. Kasi binigay sa atin ang kapangyarihan eh. Kaya isang kamalian kapag ang isang church ay hindi nananalangin. Nilagay ito kumbaga sa para maging ilaw, magliwanag. Kaya sa lugar ng bahay natin, tinuturuan tayo na ma-develop, mag-pray. Dalhin natin yung church sa bahay, mag-pray. Mula sa presidente at saka sa lahat ng officer. Tayo yung mas may malaking maiaambag sa ating bansa, sa ating community. Ang laki ng nagagawa kapag nagpipray. Kikilos ang Diyos. Nakukuha mo ba natin? Bakit ang Korea ang bilis nilang makabangon pagkatapos ng World War II? Mga prayerful sila. Pumupunta sila sa bundok, may prayer mountain. May dawn watch. May all-night prayer kapag Biyernes. Kahit bumabagyo na, pumupunta sila madaling araw sa church. Nananalangin. Umiiyak, pumapalahang sa Panginoon. Kasi yun lang ang makakapagpabago ng isang bansa. Kaya anong rally, kaya anong reklamo sa senador, o criticize sa pamahalaan about regarding sa West Philippine Sea, sa COVID, sa Pinaw. Hindi mababago yan eh. No amount of rallying, criticizing, murmuring, backbiting, slandering to our government para mabago sila. Walang maitutulong lahat yan. Ang tangi lang maitutulong yan if we go down on our knees and pray. Kaya nga, di ba sabi, if my people will humble themselves and pray, then I will heal from heaven and heal their land. Kaya kailangan mabuksan talaga ang church
tinuturo, magiging normal na lang ang buhay ng church. Sinusustain na lang. For the sake na dapat may magawa pa. Kaya we cannot fulfill the vision without prayer. Amen? Ang Pilipinas, ang burning bush ng Asia na ang mga Pilipino gagamitin ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Para mapatibay tayo. Okay? Kaya i-focus po natin, palaguin natin yung ating spiritual life. Kita nyo bakit inaano ko po yung mga kabataan na may youth fellowship may gawain? Isipin niyo po kung Sabado hanggang Linggo, walang feeding sila ng spiritual life. Ano mga buhay lang ng mga yan? Manood ng TV, internet, games, kwentuhan dito pa. Wala kang nilalagay na input na spiritual life Di-dry na dry sila. Burden ang isipan nila ng mga bagay na makamundo lang. Wala tayong ilalagay na spiritual na bagay sa kanila. Mapapagod yan. Siyempre, hindi nila masusustain yan Siyempre, makahantak ng temptation niya. Wala talagang ibang gagawin niya. Hindi games, TV, gala, kwentuhan. Ang iidiluhin nila, mga Koreano, mga sikat dito, mga hindi natin nai-input hindi natuturuan. Hindi na ibabaon sa puso nila. Ugat, buto, laman, kasukasuan ang salita ng Diyos about the vision and their dreams regarding their future. Kailangan may magpaunawa. Kailangan may magturo. Kailangan may magpakita. Amen. Nakuha mo ba natin? Next. Now, what is the benefits of prayer and vision? Ano yung mga pakinabang kapag tayong lahat ay nagpipray? Makakakita ka ng vision. Si Cornelio nakakita ng vision. Dahil sa pananalangin niya, nagpadala kaagad ng Diyos, kumilos ang Diyos, nagpadala ng anghel. Kay Peter naman, nagpadala ang Diyos ng trance, ng dreams, ng mga bagay na cultural bounded, yung mga pagkain hindi kaya kainin, hindi pwedeng kainin. Binuksan ang pagkaunawa kay Peter, wala nang boundary. Hindi sa pagkain niya, Peter, ang mahalaga, magkaroon ng kaligtasan ng lahat. Kasi yan ang dahilan kaya ako binigay ang aking buktong na anak na si Jesus. Kaya, bago nagkita si Peter at saka si Cornelio, nagtagpo muna ang espiritu nila sa prayer. Si Cornelius na nagpe-pray, si Peter na nagpe-pray sa taas ng bubungan at nag-aayuno. Bago sila magkita personally, hindi sila magkakilala. Wala silang kaugnayan sa isa't isa. Isa kang Romano, isang Hudyo Isa kang sundalo, isang mamimisa, isang apostol. Wala talaga silang pagkakasimilarity. Isa lang ang nag-connect sa kanila, yung prayer nila. Bago sila magkita personal, pareha sila nagpipray. Isipin niyo po ang bawat isa sa atin nagpipray. Yan talaga ang challenge. Ang pinaka-challenge talaga sa atin ay magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. At paano tayo nga makakapagdala? Sisimula natin sa prayer and fasting. Kasi ang dami dapat ipag-pray. Yung mga mahal natin sa buhay. Yung kamag-anak, yung katrabaho, yung kapitbahay, yung kumare, yung pinsan, yung lola. Ang dami nakakailangan ng kaligtasan. Ang dami naghihintay sa atin. Saan natin ito sisimulan? At naobserbahan ko kung sino yung prayer po at laging nasa presence ng Panginoon, na-discover ko, sila yung nilalagyan ng burden ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Yung pinakatibok, pintig ng puso ng Diyos, nararamdaman nila. Kasi babad sila sa presence ng Diyos. Lagi nilang kausap ang Diyos. Kaya yung katangian, yung pintig ng tibok ng puso ng Diyos na isasalin sa kanila. Kaya, bago magtagpo, kasi alam ko naman, ang bawat isa sa atin, gusto nating magamit talaga ng Panginoon, lalo na end times na.
We are running of time. Sabi ng Ephesians, huwag kayong maging redeem the time. Huwag kayong mabuhay katulad ng iba na walang pagkakaalam. Jesus is coming back. Alam na ni Satan yung malapit na yung kanyang pagtatapos. Kaya yung atake niya lahat. He is a master organizer. Ino-organize niya mula sa religious leaders, sa mga terorista, mga communist country, lahat. Kaya, yun ang magtatagpo. Kapag may nagpipray, at may nagpipray, nagtagpo sila, pinagtagpo sila ng Diyos, kumilos ang Diyos, kasi nga nagpipray. Kaya yun ang kailangang ma-develop sa atin. Manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin. Magpakasipag, 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 magtiyaga, 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 na mag-pray. Their prayer meet in heaven. Yung parehas nilang prayer, nagtagpo sa langit. Kung hindi nagpipray si Peter, hindi siya ipapadala kay Cornelio. Yun ang magiging dahilan para maikalat ang salita ng Diyos at pintuan sa Gentiles. Lalo na si Cornelio, ma-influensyang tao. Leader siya ng mga sundalo. Lalo na idagdag natin, matulungin, mapagbigay, very generous sa mahihirap. Pag nagpatawag ng tao yan, ay imagine ang bahay ni Cornelio, malaki. Yung mga tauhan niya palang, ipatawag niya. May authority siya. Yung mga natulungan niya, ipatawag, pupunta ka agad dyan. Kung sasabihin ni Cornelio, lahat kayo, mga under my authority, papuntahin lahat ng asawa, kamag-anak, lahat. Tapos kakausapin niya, lahat ng mga natulungan ko, pupunta rito, lahat punta. I believe ang bahay ni Cornelio malaki, naghihintay sila roon kay Peter para mangaral kung paano maligtas at paano makakilala sa Panginoon. Nangyari yun kasi may nagpipray. They met even before they meet. Nagtagpo sila muna sa prayer. Okay? Kaya ganun kahalaga yung pagpipray. Kaya kailangan tayo ay maging praying church. Next, pakipindot. Okay. Meeting in your investment. Kailangan may paliwanag ko ito. Kumbaga sa isang negosyante, di ba nag-i-invest ang negosyante kasi gusto niyang makatanggap ng ROI. Pastor, ano yung ROI? Return of Investment. Si Peter nag-invest ng prayer, ng fasting, kaya na-meet niya yung pinag-investan niya ng prayer and fasting. Kaya walang nasasayang sa prayer natin eh. Sabi nga ni Miles Monroe, your praying times to God is not a wasted time. It is an invested time. Maaring hindi pa lang sinasagot ng Diyos, pero may diniposit ka. At kahit nasa langit ka na, yung panalangin mo, dinidinig pa rin, kikilos pa rin ng Diyos. Kasi pinauna mo na yung prayer mo, may tinanim ka eh. Kaya, nakatagpo ni Peter yung inaakay niya. Amen? At saka nakita ko, umiipekto sa akin, nagiging maganda resulta. Kasi kami may dadala ako mga kabataan dito. Kanina may nayaya kami. Yung nanay sabi niya, Pastor, magbibuti ako sa barangay. Yung anak ko lang muna. Kaya kapag nag-i-invest tayo ng prayer and fasting, makikita natin yung mga pinag-aksayahan natin, pinagpaguran natin. They that sow in tears shall reap in joy. Di ba malaking kagalakan na may makikita tayong naliligtas? Nadadala sa panang Panginoon?
Di po ba yung mga anghel sa langit nagagala kapag may isang kaluluwang naligtas? Kasi alam nila na madadagdagan ang magmamahal at sasamba sa Diyos at mababawasan yung pupunta sa impyerno, yung mapapahamak. Kaya galak na galak ang mga anghel. Kaya ito ang susi para makapag-akay tayo ng kaluluwa. Yung mga trabaho natin dito sa normal lang yan, yung beautifying, okay. Pero ang pinaka-main natin talaga is saving souls. Parang sa loob ng bahay, talagang dapat natin gawin. Maghugas ng bigan, maglinis. Pero lumalabas tayo para magtrabaho kasi yun ang source of income natin. Ito yung major natin. At kailangan may pangunawa ang leader, ang pastor na ituturo sa mga kawan. Ito talaga ang pagkatawag ng church natin. Hindi lang tayo magpaganda ng church. Magaganda yan, kailangan natin yan. Pero we must major on the major. Saving soul. Ang dami pa nating mahal sa buhay. Pinsan, kamag-anak, kaklase, katrabaho, kapitbahay. Na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Walang aasahan ang Diyos na magdadala ng kaluluwa sa langit. Yung mga na-disciple lang. At di po ba yun ang pinakamagandang investment natin? Yung kaluluwa. Kasi anumang bagay na pinagpapagura natin dito at pinaghahandaan na kailangan natin, hindi masama, mga ilang panahon hindi na natin madadala, hindi natin kailangan yan. Ang pinakamahalaga, yung kaluluwa. Kaluluwa. Kaya, nung nag-invest siya, bari mo ba naman hindi sasagot ang Panginoon sa investment ni Peter? Hindi papayag na hindi makapag-pray. Maraming distraction, umakit sa bubungan. Tapos gutom na, nagpe-pray pa rin. 4 na oras. Kaya ang pagliligtas ng kaluluwa, pinaghihirapan din talaga niya ng gusto. Si Jesus hindi basta-basta nagligtas ng kaluluwa, kailangan niyang pasanin ng krus, tumanggap ng hataw, ng koronang tinhig, para tayo iligtas. Kaya kailangan manalangin pa ng manalangin. Mag-invest pa ng mag-invest. Para kumilos ang Diyos sa mga puso nila. At wala pong matigas na puso sa Panginoon. Walang pangyayaring hindi kayang baguhin ng Diyos. Kung si Apostol Pablo nga, mamamatay tao. Dun sa prayer ni Stephen, na siya ay pinagbabato, sabi niya, Acts chapter, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Doon sa prayer ni Stephen, doon naligtas si Pablo. Kinumpronta niya si Pablo. Sabi niya, bakit mo inuusig yung aking iglesia? Why you persecute me? Amen? Kaya, let's invest in prayer. Sa mga anak natin, ipag-pray natin sila araw-araw. No amount of sermon, o nababago sila, pero mas malaki talagang chance yung prayer. Kaya sabi ko nga sa inyo yung anak ko si Paulo na sa games, nagpupuyat. Ang ginagawa niya, tulog na kami, doon siya maglalaro. Pupuyat. Sabi ko, Pao, hindi pwedeng lalaki kayo ng ganyan. Kailangan matrain ko kayo as a leader. Lumabas ang potensyal ninyo. Sasamahan kita tuwing umaga sa prayer hanggang ma-develop sa iyo yan. Dahil alam niya na magpipray siya sa umaga, lilimitahan niya ang oras niya. Tsaka po, ayoko yung nagpipray ka na nakasandal na parang kang tinatamad. Ini-ignore yan ng Diyos. Sabi ni Benny Hinn, half-hearted prayer are ignored by God. Yung magpe-pray ka na parang inakantok, nakasandal. Hindi pinakikinggan niya ng Panginoon. Pinabhaliwala niya. Kailangan yung prayer, katulad sa Luke chapter 11 na kumakatok yung isang kaibigan, gising na lahat ng kapitbahay. Ayaw niya na rin bumangon kasi gabi na.
kaanuhan ng kasarapan ng tulog, babangon siya dahil sa prayer na talagang ayaw siyang pigilan. Ganun ang kailangan na prayer. Yung talagang kakalampagin mo, talagang parang, talagang lahat ng kapitbahay mo magigising. Hindi yung prayer na tinatamad, inaantok, tutulog-tulog. Kaya sabi ko, kailangan, huwag ka na magpupuyat. Ay, sumasabay siya. Siyempre, bata pa siya, at least nadidevelop. Hanggang sa lumalim siya. Kaya ganun po ang gagawin natin sa ating mga anak. Pag nakikita po natin sila hindi nagiging prayerful, sasamahan kita, anak. Tiyagaan talaga, kailangan talaga. May magtiyaga, may magpakita, may magturo, may magpaunawa. Hanggang makalakihan na nila yan, hanggang maging habit nila yan. Hanggang sa kusa na nilang gagawin yan. Yun po ang magandang investment natin. Ang pinakamaganda kong investment, yung sa pamilya ko, una sa anak ko. Kasi maging matagumpay man akong pastor, kung maging failure ako sa mga anak ko, failure ako. Sa inyo po, maraming pwedeng magturo, pero sa anak ko, ako lang ang pwedeng magturo. Kaya sa family altar namin, binibigyan ko sila ng mga memory verse. Chine-check ko sila at gustong-gusto naman nila. Maging matalino po tayo sa paggamit ng oras. Ito bang pinag-aaksayahan natin ng time? Ay mahalagang-mahalaga pa talaga, essential pa talaga yan? O etong gagawin natin ay legacy. We are driven by eternity. We are purpose-driven. At para mabuhay tayo sa bukas na langit. Amen? At saka natutulungan natin sila magplano. O tulong-tulong na sa bahay, ha? O may magwawalis, may magbugas, may magiging magpupuno. Kasi 8:30, magpa-family altar. Sa mga una, hindi mo talaga sila tatawagin mo pa isa-isa yan. Tinuturuan ko sila, hindi ganyan ang kilos ng leader. Leader ka, ganyan ang kilos mo. Kailangan i-train sila habang bata pa. Kapag malaki na, mahihirapan na tayo sa kanila. Pero napakaganda naman yan pag napalaki natin sila ng tama. Yan ang magandang tanging maipapamana sa atin sa kanila. Pangalawa, sa edukasyon. Yung pagmamahal, yung paglilingkod sa Panginoon. Diyan tayo mag-invest. Amen. Malapit na po tayong matapos. Number 3, meeting of the nations. Nabanggit na, magkaibang bansa sila, pero nag-meet sila. Araw lang ang nilakbay ni Peter, nag-meet sila. Biro mo, isang bansa pala, no? Nabuksan na naman. Ngayon, tignan niyo po ang ginagawa ng kaaway. Isang ginagawa ng strategy ng kaaway, pag-away-awayin ang bansa. Biro niyo, ilang rocket, ilang nuclear, ilang missile ang pinakawalan ng Palestine, 1,000. Yung less na digmaan nila noong 2014, ngayon ang dami, ngayon nag-ceasefire lang sila kasi nag-reinforce sila. Tignan niyo po yung pera, yung buhay, ang Palestine, ginugugol nila ang pera nila sa paghanda ng nuclear, magkaroon ng taguan sa ilalim ng lupa, sa kabahayan. Ang bansa nila naghihirap. Yan ang strategy ni Satan, pag-away-awayin, magkaroon ng digmaan. At hindi nga siya maiiwasan kasi nakatakda siya, nasusulat siya, nasa propesya siya. Ang tanging magagawa lang dyan is to spread the gospel and the word of God. Kaya nagtagpo sila. Pinagtagpo sila ng Diyos. Kita niyo po yung malaking magagawa ng prayer natin. Hindi mo kakilala, hindi mo na nakilala sa Facebook, wala ka lahat totally. Ang Diyos ang gumawa ng intervention, ng sitwasyon, para magtagpo sila. At nung pumunta si Peter, basahin niyo po yan, ituloy niyo, ilang salita lang ni Peter, bumaba ang Holy Spirit, lahat sila napuspos ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues, tapos nagpabaptize sa tubig. Napakaganda po pag tayo ay nagiging prayerful. Kaya mas lalo natin papahalagahan ang oras. Kahapon nga, tinuruan ko ang mga kabataan.
gamitin nyo ang oras ninyo sa dapat na ibibigay nyo. Katulad sa akin. Kung gigising pala ako ng madaling araw para mag-pray, kailangan maaga ako matulog. Kasi kung nagpuyat ako sa walang kahalagahan o nag-enjoy lang ako, yung pleasure, na-entertain lang ako, tatanghaliin ako ng gising. Eh hindi ko na ibigay yung pagmamahal sa Diyos, hindi ko na ipadama yung pagmamahal sa Diyos, kasi nauna ko yung flesh. At saka kailangan kapag dating sa Panginoon, ibibigay natin 100%. Biruin mo kung manonood tayo ng mga Miss Universe kay Manny Pacquiao, na ibibigay natin yung 100%. Na hindi nga nila tayo kakilala. Tapos pagdating dito sa Panginoon, hindi natin maibigay ang 100% natin. Si Peter, binigay niya yung 100% niya. Tiniis niya, siyempre mainit doon sa, kahit sa bubungan nyo, kahit mahangin, hindi siya komportable. May presyo talagang binabayaran. Yung paggugugol, yung flesh natin, ayaw niyang mag-pray. Kalaban niya, papalag, aalma. Ang flesh natin. Ayaw niyan. Kaya pala sinabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself, take up the cross, then follow me. Kaya i-deny mo nga yung sarili mo. Matutulog ako ng maaga para magising ng maaga. Bibilisan ko ang trabaho ko para makapag-aral ako ng salita ng Diyos, makapanalangin. Amen. Last, dito na po tayo magtatapos, number 4. Meeting of your assignment. Nakatagpo ni Peter yung assignment niya. Tignan niyo po si Peter, Sabi nga ng mga Pariseo, di ba mga kasama to ni Jesus, Di ba ito yung mga hindi naman mga nakapag-aral? Di ba mga ordinaryong tao lang to, Eh bakit sila ginamit ng Diyos? Because they have been with Jesus. Mga ordinaryong tao lang sila, pero gumugugol sila ng mahabang oras kay Jesus. They have been with Jesus. Kaya lahat po tayo may assignment dito, kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Kasi ano sa isay ng buhay natin kung ang focus lang natin ay kumain, magtrabaho, matulog, mamasyal. Kung doon na ang iikot ang buhay natin, pag hindi napaunawa sa atin na meron pala tayong assignment dito, may pinagagawa ang Diyos. Hindi yung naghahanap tayo ng gagawin, hindi, meron ng pinagagawa ang Diyos. May assignment ka dyan. You are disciple. You have to save souls. You have to serve God with all your heart. Yan yung assignment natin. At yan yung greatest fulfillment natin. Yung magawa natin, yung assignment natin dito sa lupa. Na kapag humarap tayo sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Kaya maging matalino tayo again. Hindi lang iikot ang oras ko sa bahay, sa trabaho, sa pagkain, sa pamamasyal. Pero magawa ko rin yung assignment na binigay sa akin. Yung mission ko dito. Bakit ba ako nandito sa mundo? And then, as we close, let's give our time to the lost. Ano matututunan natin kay Peter? Nagbigay siya ng time. Napuntahan si Cornelio. Kasi sabi ng mga tao ni Cornelio, pinasusundo po kayo, hindi po namin alam. Kasi yung kapitan po namin, yung officer namin na nag-iinip daw ng isang night, hindi po namin alam ang buong kwento pangyayari. Basta inutusan kami rito, pumunta raw kami rito, sunduin po kayo. Si Peter, nagbigay siya ng time kay Cornelio. Pinuntahan niya, naglakad sila ilang araw bago makapunta sa bahay ni Cornelio. Hindi sapat na tayo ay mananalangin, mag-aayuno,
kung hindi naman tayo hahayo at magbibigay ng panahon sa mga lost. Kita niyo po yung mga Mormon, tinitrain sila sa Amerika pa lang na mag-aral, turuan mag-Tagalog. Umahayo yan, dala-dalawa sila eh. Tinitrain yan doon pa lang sa Amerika. Lahat. Kultura ng Pilipino, paano mag-Tagalog, lahat tinitrain. Kaya pagpunta rito, na-train sila. Kaya ito talaga yung magiging treasure of heaven natin. Yung mga lost. Kasi wala silang katapat. Yan ang dahilan kaya namatay ang Panginoon. Bigyan natin sila ng time. Ang unahin lang muna natin yung sa loob ng bahay natin, i-disciple natin. Okay? Yung mga anak natin, siguraduhin sila. Lahat sila ay maligtas. Yan ang iiyak natin, iluluhod, ihihibik, ipag-aayuno. Kasi kung sa loob ng bahay natin, hindi tayo masyadong concerned, mas lalo na yun sa mga iba. Eh ano ginagawa natin para maano sila? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Manalangin kayo at mag-ayuno. Ipag-ayuno nyo sila. Kailan tayo titigil? Hanggang hindi natin nakikita ang resulta. At hindi pwedeng hindi sagutin ng Panginoon, hindi pwedeng ikilos ang Panginoon, regardless of the situation. Pag sinamahan natin ng pananampalataya. Kaya kailangan tayo maging patient, kasi tinuturuan din tayo ng Panginoon na maging patient. Bilhin mo sa magulang ko, ilang taon ko silang pinagpipray, 25 years. 25 years. Napakahalaga yung patient natin, yung long suffering. Hindi kahit pinangako na yan ng Diyos, wala na tayong gagawin, may gagawin tayo, magtsatsaga, ipapakita, ipapadama sa kanila. Pagtsatsagaan talaga. Araw-araw. Kasi, in God's time, sa takdang panahon, maliligtas sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa takdang panahon, aani kayo. You will reap in joy. Di ba ang ganda sama-sama yung buong pamilya tayo papasok sa langit? Na wala tayong regret. Hindi kasi sisihin ng anak mo, ng biyanan mo ng ano, ba't di ka nagtyaga? Bakit hanggang dyan ba't sumuko ka? Ba't nandito kami ngayon? Ba't ka nagpapaya, di ka nagtyaga? At yun ang magiging greatest regret natin. Kaya iluhod talaga natin. Isipin nyo kung lahat po tayo rito, kahit once a week, magpiprayer and fasting. Sama-sama. Para sa kaluluwa. Para sa bansa natin, para sa community natin. Ito yung pagbibigay natin ng time sa lost. Hallelujah. Sa kaluluwa. Mula sa isang pusong puno ng compassion. Kailangan mapuno ang puso natin ng compassion. Kasi sa pagliligtas talaga ng hindi mo maiwasan, marereject ka, tataguan ka, umuon na yan, ang dami gagawin, may pupuntahan. Alam ko na lahat ng yan. Alam ko na yan. 1,000 na prison, the excuses, alam ko na yan. Pero kailangan nga yung prayer. Taniman ng taniman, ang taniman ng taniman ng prayer. Ipunin ang mga luha sa prayer. Ipag-ayuno. Tapos pagtiyagaan silang bisitahin, puntahan. Dalhin sa church at ma-disciple. Magawa nating lahat ng assignment natin. Kailangan ipaunawa ng pastor. Amen? Sabi nga people don't care how much you know until they know how much you care. Wala silang care kung gaano tayo kagaling sa Bible, nakakapag-memory verse, palasimba tayo, nagpe-pray, nag-aayuno, nagtatay, nag-offering, nagpe-first fruit. They don't care. Nagki-care lang sila if we care for them. At paano natin
ba ipapakita yung pagkikare natin sa kanila? Sabi ko nga sa binabible study ako, sabi nyo,